Hoy, ikaw ba talaga yan? Hindi mo ba ako kilala? Hindi pwedeng ikaw to. Imposible. Imposible rin noon na makatayo ako rito. Arthur? Yung dating tinatawanan nyo at yung hindi nyo inakalang babalik. Naranasan mo na bang mabuli noong high school? At kung hindi naman, ano ang pinakanakakahiyang karanasan na hindi mo makakalimutan noong estudyante ka pa? Paki-comment naman sa baba at excited kaming basahin ang mga kwento nyo. At kung naiintriga ka sa kwentong ibabahagi namin ngayon, tara't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Arthur hanggang dulo. Ito ang kwento ng isang lalaking minsang tinapakan, pinagtawanan at dinurog ang pagkatao. Pero sa huli, siya rin ang hahangaan ng lahat. Noong high school, si Arthur ay kilala bilang ang payatot, tahimik at laging nakayukong estudyante. Luma ang suot, gusot ang buhok at palaging may bitbit na makapal na libro. Hindi siya gwapo, hindi siya cool. At higit sa lahat, madali siyang targetin ng mga anak mayamang bully sa eskwelahan nila. Hoy Arthur! Ano yung suot mo? Mukha kang basahan na! Kahit kailan ang baduy-baduy mo talaga! Oo nga bro. Tapos ang payatot pa. Tapos eto pa ha. Nalaman ko na nagpapapansin ang mokong na to sa babe Ashley mo. Ano? Hoy badong na payatot! Tigil-tigilan mo ang babe Ashley ko ha! Akin na siya! Sa pagkakaalam ko wala namang kayo Marco. Aba! Sumasagot ka pa talaga ha! Bro, turuan natin siya ng leksyon! Pinagtulungan ng dalawang estudyante na bugbugin at tadyakan si Arthur. At walang nagawa si Arthur, kundi magmakaawa habang pilit niyang sinasalo ang mga suntok niya gamit ang dalawang kamay niya. Tama na. Please, tigilan niyo na ako. Pero imbis na maawa, lalo pa siyang pinagtawanan at nakakuyom ang kanyang kamao sa pagtitiis sa sakit habang umiiyak. Oh, ayan na. Umiiyak na naman ang baby. Nasaan ba yan? Wala naman akong ginagawang masama. Tigilan niyo na ako. Napayukom ang kanyang kamao habang hawak ng kanyang kabilang kamay ang isang baso ng alak. Habang nasa bar siya matapos ang sunod-sunod na meeting niya sa mga clients na nag-invest ng milyong-milyon sa kumpanya niya. Bigla namang tumunog ang phone niya at nakita niyang tumatawag ang kanyang pinsan na si River. Hey bro, natanggap mo na ba ang invitation para sa upcoming reunion? Reunion? Oh bro, high school batch reunion. Check mo messenger mo, dali. Wala naman akong natanggap bro. Siguro hindi ako kasali dyan. Matagal na naman akong hindi belong sa batch. Hindi naman siguro bro. Marami nang nagbago. Kaya for sure, nakalimutan na nila ang nangyari dati. I don't know bro. But for now, I'm having a good time sa usual spot. Oh, do you want me to join you? Huwag na. Pauwi na rin ako. Maaga pa ako sa kumpanya bukas. Okay sige. Basta please bro, pumunta ka. Lahat naman invited eh. Baka siguro wala silang contact sa'yo. Pagkababa ng tawag ay napabuntong hininga si Arthur nang maalala niya ang ginawang pambubuli sa kanya noon ng mga kabatch niya at ginawang pambasted sa kanya ng babaeng minahal niya. Kaya hindi niya sigurado kung kaya ba niyang pumunta sa reunion. Lalo't wala naman siyang natanggap na imbitasyon. Pero sa isip niya, matagal din niyang hinintay ang pagkakataong mapatunayan ang kanyang sarili na hindi na siya kabuli-buli. Hindi na siya badoy at payatot tulad ng dati. Agad niyang binuksan ang messenger niya at doon niya nga nakita ang message invitation ng batchmate niya. Napailing na lang siya at tinungga ulit ang isang baso ng alak bago tumayo at umalis. Pagkadating niya sa mansyon, sinalubong naman siya ng kanyang ate na si Janice. Silang dalawa na lang kasi ang naiwan simula nang namaalam ang kanilang magulang 2 taon na ang nakakalipas. Nakainom ka na naman bunso. Huwag kang mag-alala ate, pampatulog lang naman. Alam niyo na, napakalungkot na umuwi sa mansyon simula nang mawala si daddy at mommy. Naiintindihan kita, bunso.
Bakit hindi mo itry na mag-out of town kasama ang mga friends mo? Hindi yung puro trabaho at bahay ka lang. Subukan mo naman mag-relax at mag-enjoy. Of course, gusto kong mapanatiling maayos ang negosyo. Ang kumpanya. Wala akong planong mag-akse ng oras dahil ayokong bumalik sa dating ako. Dating ako na binubuli ng ibang tao nang dahil lang sa kakulangan ko. I can't afford to fail, ate. Bunso, alam ko mahirap kalimutan ang sakit na naranasan mo sa nakaraan. Pero kailangan mo din palayain ang sarili mo sa galit, sa takot, at sakit. Maikli lang ang buhay. Kaya sana, lagi mong piliing maging masaya. Napangiti na lamang si Arthur sa sinabi ng ate niya. At napagtanto niya sa mga sandaling yon na tama ito. Panahon na para patawarin niya ang sarili at ang mga taong nanakit sa kanya noon at piliing haraping ulit ang mga ito. Kaya nakapagdesisyon siyang dumalo sa reunion. Hindi para magmalaki, kundi para maging totoong masaya at palayain ang sarili sa sakit ng nakaraang daladala pa niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising, naligo at naghanda para pumasok sa kanyang trabaho. Pagkababa niya ng hagdanan, nagtungo siya sa kusina para magpatimpla ng kape sa maid nila. Pero hindi ang maid nila ang sumalubong sa kanya, kundi ang ate niya. Good morning, bunso. Maganda ako ng breakfast for you. Nasaan si Aling Mercy, ate? Pinauwi ko na muna. May emergency daw sa probinsya nila, kaya ako na muna ang mag-aasikaso sa'yo. Nakalib din kasi ako ngayon dahil may reunion din kami ng batch ko sa college. Total, stable naman ang marketing department ngayon, so deserve ko naman siguro ng mag-enjoy, di ba? Of course, ate. Thank you nga pala kagabi. Kasi dahil sa'yo, napag-isipan ko nang dumalo sa batch reunion namin. Talaga? I'm happy for you, bunso. Ilang taon din po kasi ako nagtanim ng galit sa kanila eh. Kaya panahon na siguro para kalimutan ko na ang lahat. Besides, gwapo at hunk naman na ako ngayon. Hindi na tulad dati, na baduy at payatot. Ayan, yan ang kapatid ko. Malakas ang confidence. Just be yourself, bunso. I'm sure everyone will like you. Well, kahit hindi naman nila ako gugustuhin, gusto ko pa rin ang sarili ko, ate. Bilib ako sa sarili ko. Dahil after ng mga bullying na naranasan ko noong high school, hindi ako sumuko. Natuto at nagbago ako. Naging best version ako ng sarili ko. O siya, sige na. Ikaw na ang best version of Arthur Carpio. Mabuti pa kumain ka na at malilate ka na sa trabaho mo. Don't worry, ate. Wala naman akong meeting ngayon. I also want to spend more time with you. Oh, wow! Ang sweet naman ng bunso ko. Sige, magkwentuhan muna tayo. Nagtawa na naman silang dalawa at nagkwentuhan habang kumakain. Kitang-kita sa mukha ni Arthur ang saya at gaan ang aura niya. Mabuti na lang talaga nandyan ang ate niya para damayan at samahan siya sa lahat kahit na pareho silang abala sa kanya-kanyang trabaho at personal na buhay. Sa kabilang banda naman, napagkwentuhan ng magkaibigang Marco at Kenneth ang tungkol sa nalalapit na reunion nila. Bro, nakita mo na ba yung details ng reunion? Mukhang bongga. Oo nga eh. Hotel pa daw. Tsaka narinig ko may nag-donate daw ng kalahating milyon eh. Isa sa batchmate natin. Hanep, ang yaman bro. Hula ko si Ashley yan kasi, di ba? Nag-ibang bansa yun. Uy, si First Love mo pala yan bro ha. Grabe bro, excited na nga ako makita siya eh. Gusto ko sana humingi ng isa pang chance kasi loko-loko ako nun eh. Natukso ako sa ibang babae. Ikaw kasi, pinakawalan mo pa. Hindi nga natin alam kung may nobyo na ba yun o asawa. Sus, mahirap akong palitan bro. Kaya siguradong sa akin pa rin ang balik niya. Let's see, pero may iba nga pala tayo. Naaalala mo pa ba si Arthur? Si Arthur? Yung payatot at baday nating kaklase? Oo, yung laging nakalukot na uniform at malaking pantalon. Napakabaduy talaga niya. Naaalala ko pa nung time na binasted siya ni Ashley. Nakakatawa talaga yun. Sobra siyang napahiya. Hindi kasi marunong lumugar eh. Oo, tandang-tanda ko pa yun. Malamang hanggang ngayon ganun pa rin yun. Wala na akong balita sa mokong na yun eh. Oo nga, imposible namang may pagbabago sa kabaduyan nun. Malabo,
Mga ganun tao. Di naman nagbabago. Siguro, hindi na yung pupunta sa reunion. Baka mapahiya lang siya kapag pumunta siya. Kung pupunta man, for sure siya pa rin yung odd one out. Oo, tayo pa rin ang bida dun. Cheers na lang sa reunion bro. Sana masaya at walang bad trip na memories. May naisip akong fan bro. Ano yun bro? Tulad ng dati, kapag pumunta yung mokong na yun, ipapahiya natin siya. Ganyan ba talaga kainit ang dugo mo sa kanya bro? Mainit talaga ang dugo ko sa mga baduy bro. Hindi siya nababagay sa batch natin oh. Tama ka dyan bro. Basta ako, excited na sa reunion. For sure, madaming mga chika babes doon. Matapos ang kanilang usapan, ay nagpaalam na si Marco at Kenneth para umuwi na sa kanya-kanyang mga bahay. Sa kabilang banda naman ay kakatapos lang ni Arthur sa meeting niya sa kliyente niya. Bigla namang tumunog ang phone niya habang nagmamaneho siya pa uwi. Tumatawag ang kanyang naging guro noong high school para pasalamatan siya sa donation na ₱250,000 ibinigay niya. Hindi ito pagmamayabang, kundi ito ang pagtanaw niya ng pasasalamat. Dahil kung hindi din naman siya nabully noon, hindi siya magsisikap ng sobra at wala siya sa posisyon niya ngayon. Hello Arthur? Ma'am Cortez? Oh yes, ako to Arthur. Nakuha ko ang number mo sa pinsan mong si River. Nasabi kasi niya sa akin na ikaw daw ang nag-donate ng ₱250,000 sa upcoming reunion. I just want to thank you so much. Sobrang laking halaga ng binigay mo. Iba ka na talaga ngayon Arthur. I'm so excited to see you. Wala yun ma'am. Gusto ko lang maging masaya ang lahat at mag-enjoy sa reunion namin. Basta salamat pa din dahil ang laki ng itinulong mo para maging successful ang reunion. Sa katunayan, kayo lang ni Ashley ang nag-donate. Yung ibang mga kaklase nyo, humingi ng pasensya sa akin. Yung ibang ayaw dumalo kasi walang pang-ambag. Ma'am, sana po makadalo ang lahat. At hindi naman po ito tungkol sa kung sino o magkano ang naiambag. Ang importante, magkita-kita po kaming lahat sa reunion. No problem Arthur, sisiguraduhin kong dadalo ang lahat sa reunion. Donation mo pa lang sobra na para sa lahat. Sobrang natuwa ang puso ni Arthur sa sinabi ng kanyang guro at abot tenga naman ang kanyang ngiti nang makauwi sa bahay. Tuwang-tuwa siyang ibinalita sa kanyang ate ang pag-uusap nila ni Mrs. Cortez. Si Mrs. Cortez din kasi ang tagapagtanggol niya lagi sa tuwing nalalaman itong binubuli siya ng ibang estudyante. Kaya ganoon na lamang kalapit ang loob niya rito. Proud ako sa iyo bunso. Sana mag-enjoy ka sa reunion niyo ha. Just do whatever you want and make friends. Salamat ate. Dahil sa iyo, madami akong narealize na tama sa buhay ko. Natuto akong maging matatag at mapagpatawad. Hindi na napigilan pa ni Arthur ang emosyon niya. Kaya niyakap niya ang kanyang ate ng mahigpit. Malayo man ang agwat ng edad nila ay hindi ito naging hadlang para maintindihan nila ang isa't isa. Paglipas ng mga araw ay dumating na nga ang pinakahihintay na reunion ng batch nila sa high school at excited na ang lahat. Kabilang na ang dalawang bully na si Marco at Kenneth sa mga naunang dumating sa reception. Pagpasok nila sa venue, agad na bumungad sa paningin ni Marco at Kenneth ang isang pamilyar na mukha. Si Ashley bro! Grabe ha! Ang ganda pa rin ng ex mo bro, jackpot! Halika, lapitan natin. Sige, galingan mo bro, magpa-impress ka! Dali-daling inayos ni Marco ang kanyang suot na tuxedo, tsaka naglakad palapit kay Ashley. Matamis itong ngumiti na tumingin sa dalaga at ngumiti rin naman ito ng bahagya sa kanya. Hi Ash, long time no see ah. Lalo kaya itong gumaganda. Hi Marco. Kamusta ka na? Mukhang hindi ka pa yata nag-aasawa o nagbo-boyfriend. Hinihintay mo ako no? Ang taas pa din ng tingin mo sa sarili mo no? For your information, matagal na akong nakamove on sa'yo. Oh! Wala ka na pala bro eh. Playing hard to get lang yan bro. Napatigil naman sila pareho. Isang mamahaling sports car ang pumarada sa harapan ng venue. Unti-unting bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad, matipuno at gwapong lalaki na naka-formal attire. Ang gwapo, parang artista. Pero teka, si Arthur? Arthur? Nagpapatawa ka ba Ashley? Hindi yan si Arthur.
Yung baduy na yun magiging ganyan kagwapo? Imposible! Okay, class, please welcome our main sponsor who pledged 500,000 pesos for this reunion. The one and only Mr. Arthur Carpio! Bro, si Arthur nga! Yung baduy na payatot! Sobrang laki na ng pinagbago niya! Grabe bro! Hanip ang yaman! Naka-sports car pa! Hindi pwede. Ang gwapo na ni Arthur. Ang hunk niya. At ang yaman pa. OMG! Naglakad si Arthur papasok. Diretso ang tindig. Kumpiyansa ang bawat hakbang. Tumigil siya sa harapan ni Marco, Kenneth at Ashley at bahagyang ngumiti. Tsaka dumiretso papunta sa upuan niya sa harapan. Hindi makapaniwala ang magkakaibigan sa kanilang nakita, lalo na si Ashley. Ang dating manliligaw na badoy at payatot noon ay isa ng napakagwapong heartthrob at mayaman ngayon. Nagpatuloy ang programa at maya-maya'y dumating na ang pinakahihintay na bahagi ng gabi. At gayon po, upang magbahagi ng kanyang inspiring journey, ating pinaanyayahan dito sa harapan ang main sponsor ng gabing ito, Mr. Arthur Carpio. Nagulat si Arthur nang malaman niyang siya ang magiging guest speaker sa gabing yon. Pero sobra siyang natuwa, tsaka tumayo at naglakad papunta sa harapan. Umalingaw-ngaw naman ang malakas na palakpakan habang nakatayo siya sa harapan ng lahat. Bahagya siyang yumuko bilang pasasalamat bago nagsalita. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon at kababaang loob na hindi kailanman nawala sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga naging kaklase ko, guro at kaibigan noong high school. Honestly, hindi ko akalain na darating ang araw. Natatayo ako rito. Hindi bilang estudyanteng laging nasa likod ng klase, kundi bilang taong may kwentong maibabahagi sa inyo ngayon. Napatingin sina Marco at Kenneth sa isa't isa. Hindi sila makapagsalita. Si Ashley na may hindi maalis ang tingin kay Arthur na sobrang namamangha sa pagbabago niya. Kitang-kita ang pagsisisi sa pagbasted niya noon sa binata. Ako si Arthur Carpio, kasalukuyang CEO ng Carpio Realty Group, Carpio Skin Essentials at isang soon-to-rise aviation company na magsisimula pa lang ngayong taon. 4th year Section B. Ang estudyanteng payatot at baduy na binubuli dati. Napayuko at napalunok ng laway ang dalawang magkaibigan na bully. Dahil sobra silang nagigilty nang marinig mula kay Arthur iyon. Alam nilang sila ang mga nambuli sa kanya at nanginig sila sa kaba na baka pangalanan sila ni Arthur. Pero hindi yun nangyari. Dahil pinili ni Arthur na manahimik at patawarin sila ng tahimik. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko bro. Kinabahan ako dun bro. Akala ko ipapahiya niya tayo dahil sa pagiging salbahe natin sa kanya. Pero mabait pala talaga si Arthur bro. At nakakainis pa. Hindi siya baduy ngayon. Mas pogi na siya sa atin. Kahit ako nagsisisi ako na pinili kita Marco kaysa sa kanya. Bigla namang nag-ingay ang buong venue. May mga bulungan, may mga gulat na gulat, at may mga hindi pa rin makapaniwala nang marinig ang sinabi ni Arthur. Sino ba naman kasing mag-aakala ang payatot at baduy noon ay isa ng CEO ng 3 kumpanya ngayon? Para silang sinampal ng kahirapan sa yaman ng binata. Nakatuon lamang ang mga atensyon nila sa kanya habang nagsasalita. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Maraming beses akong bumagsak. Maraming beses akong muntik sumuko. Pero lahat ng iyon ang naging dahilan kung bakit ako narito ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nilagay niya ako sa buhay na meron ako ngayon. Matapos ang talumpati ay muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Bumaba si Arthur sa entablado at hindi inaasahang lumapit kina Marco, Kenneth at Ashley. Hi guys, long time no see. Nanlaki ang mga mata ni Marco at Kenneth. Nawalan sila ng yabang na para bang biglang naglaho ang lahat ng dating tapang. Arthur, bro, pasensya na sa pambubuli ko dati sa'yo. Aminado ako,
Naging kupal ako noon. Mali lahat ng ginawa ko sa'yo. Ibang-iba ka na ngayon, bro. Mas pogi ka pa sa akin. Hindi ko na nakikita yung dating Arthur na binubuli namin. Aminado kong nagkamali talaga ako sa'yo. Oo bro, sobra kaming nagkamali. Hindi namin inakala na ganito ka nakasuccessful. Nakakayaman isipin pero panalo ka bro, talo kami. Ibang-iba ka na ikumpara sa amin na minimum wage earner pa rin hanggang ngayon. Tumango lamang si Arthur. Walang bahid ng galit sa kanyang mukha. Matagal ko na kayong napatawad. Tapos na yun. Tsaka, huwag niyong ibaba ang tingin niyo sa sarili niyo dahil lang sa tingin niyo nasa taas ako. Lahat tayo dito malaki ang pinagbago at malayo ang narating sa buhay. Kaya, maging proud kayo sa sarili niyo. Salamat bro. Sobrang bait mo talaga. Hindi lang namin nakita agad yun. Pero, ngayon kita na ng lahat kung gaano kakabuting tao. Nasa iyo na ang lahat bro. And I hope we can be friends. Oo naman bro. We can be friends kung gusto nyo. Lumapit si Ashley. Halatang kinakabahan. Ngunit puno ng sinseridad ang mga mata. Arthur, gusto ko ring humingi ng tawad sa lahat. Alam kong nasaktan kita. Binasted at hinusgahan kita. Ang laki ng pinagbago mo hindi lang sa itsura, kundi sa kung sino ka ngayon. Proud ako sa'yo at aaminin kong sising-sisi ako dahil nasaktan ko ang isang kagaya mo. Sana mapatawad mo ako. Ngumiti si Arthur. Isang ngiting payapa at puno ng pagtanggap. Salamat Ashley. At to be honest, nagpapasalamat din ako sa mga nangyari noon. Kung hindi dahil sa rejection mo, pambubuli nila at sa lahat ng sakit, baka hindi ako naging ganito ka-motivated na magsikap. Lahat ng yun ang nagtulak sa akin para maging mas mabuting version ng sarili ko. At eto ako ngayon. Masaya sa buhay na meron ako. At matagal ko na kinalimutan ng masasakit na nangyari sa nakaraan ko. At sana, ganun din kayo. Napatango sina Marco at Kenneth habang si Ashley na may napangiti na may bahid ng paghanga. Sa gabing yun, hindi lang reunion ng mga alaala ang naganap, kundi ang pagsasara ng mga sugat ng nakaraan at ang pagsisimula ng isang bagong kabanata para kay Arthur Carpio. Ang lalaking minsang minamaliit, ngunit ngayoy hinahangaan na ng lahat.